Good morning, ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Mainit-init na usapin ngayon dyan sa House of Representatives, di ba? Kasi may sinasabi dito si Shell Jokno na dapat mag-sign ng waiver itong mga opisyalis po ng DPWH na allegedly involved dito sa mga maanumalyang transaksyon dito sa flood control projects. Maganda yan, di ba? May bank waiver, no? Ibig sabihin, inaalaw mo kung sino yung mag-iimbestiga na yan, na silipin nyo yung aking mga bank transactions. Yan yung hiling dito ni Jokno. Ang malaking tanong, bakit ang mga DPWH officials lang ang gusto nyo mag-sign ng bank waiver? Bakit hindi nyo isama yung mga mambabatas? Bakit hindi nyo isama yung mga congressman? Bakit hindi nyo isama yung mga senador? Bakit hindi nyo isama yung mga kontraktor? Diba? Sige, private individual siya mga yan, pero papirmahin nyo na din sila ng bank waiver. Total, parang magkabulilyasuhan na dito eh. Yan din naman ang gusto ng presidente. Kahit sino pa yan. Kaalyado man yan o hindi, mga bulgar yan. Kung si Chis Escudero, talaga nakinabang dyan dahil 30 million natanggap niya sa kontraktor, dapat pumirma din siya ng waiver. Makita natin yung mga pumasok. O pati mga dummy, isama na rin yan kung sino yung mga allegedly dummies, di ba? Para mabuksan yung mga bank account na yan, masuri natin at magkano yung pumapasok sa kanila. Ang problema kasi ngayon, sisihan eh. Pansin nyo ba yan? Sisihan eh. Si Juan magtuturo kay Pedro, si Pedro magtuturo kay Juan. Oh, maganda yung hangarin ni Shell Jokno dyan. Papakita ko sa inyo. Yung balita na yan patungkol dito sa gusto ni Shell Jokno. Maganda nga naman yan. For sure, malakas ang loob ni Shell Jokno kasi hindi siya involved dyan. Malinaw naman yan. Ang problema, marami mga congressman dyan natatamaan. Pero bakit ang pinupunteriya lang puro DPWH official? Bakit parang naglilinis tayo dito? Bakit parang nagmamalinis tayo dito? Di ba, wag natin i-single out yung mga DPWH officials. Alam natin, yes, involved yung ilan dyan. O marami dyan involved. Pero wag nyo i-distansya yung sarili ninyo. Kinakailangan nyo rin managot. Di ba? Mga senador, mga congressman, pirmahan nyo rin to para hindi kayo napupulaan din. Kasi nagtuturuan eh. O, sige, nasa inquirer.net. O, basahin ko sa inyo ha. Jokno urges Dizon, si Secretary Vince Dizon, napakahusay ka-coffee dyan sa DPWH. Sabi niya, seek bank waivers, warrants, and DPWH clean up. Definitely. Ang gagawin ni Vince Dizon, talagang lilinisin niyang DPWH. Malinaw na malinaw yan. Lilinisin talaga yan. Actually, meron na siyang binuo na grupo no, na maglilinis dyan sa DPWH. Pero, wag natin i-single out ito mga opisyal ng DPWH. Kasi, sige, sabihin natin matapos yung kalokohan dyan sa DPWH, manganganak at manganganak pa rin yan. Hanggat di nakukulong yung mga salarin din dyan, mga senador, mga congressman, na nasa likod dito mga maanumalyang projects na yan. Bali, wala lang yan, di ba? Ito yung sinasabi natin noon eh. Ang mga district engineers, halimbawa ng DPWH, hindi sila mga mastermind dyan. Kumbaga mga pawn din yung mga yan. Mga inuutusan lang din yan. May mga nagkukumpas dyan na malalaking tao. Senador at congressman. Sila ang nagmamando dyan. Sila ang nagkokontrol dyan. O bakit natin nakakalimutan natin dito? O sige, basahin natin ito. Akbayan Representative Shell Jokno on Friday urge DPWH Secretary Vince Dizon to consider asking for bank secrecy waivers and warrants to intercept government-issued devices to crack down on suspect officials and employees from the Department of Public Works and Highways. Okay, sige. Yung hangarin kasi, gusto dito Shell Jokno, hindi lang yung bank waiver eh, pati yung mga gadgets na ginagamit nitong mga tao na ito. Halimbawa si Alcantara, sige, napangalanan si Alcantara, di ba? Bugbog na bugbog si Alcantara ngayon. Found guilty daw yan sa administrative case dyan sa DPWH. Mabilis ang aksyon, di ba? Pati yung mga cellphones niyan, mga gadgets na ginagamit, hawakan na rin. Yun nga bakit sila lang? Isama niyo si congressman. Malinaw naman yan kung sino yung nag-initiate ng budget insertion dyan. Nagkakalabasan nga. Si Toby Chanko nga lumabas eh. May mga budget insertions eh. Oh, mabilis lang ma-identify yan eh. Ang House, definitely may karapatan kayo dyan. Mag-request kayo sa appropriate government agencies. Ito yung dokumento na i-request ninyo. O pag lumabas doon, teka, budget insertion ito ni Congressman A. Anomalya ito, project with Wawaw, project with Discayas. O kung sino yung mga tao na yan, isama na lahat yan. Para wala tayong dito, wala tayong nalalampasan. Para patas.
Diba? Hindi pwedeng contractor lang. Hindi pwedeng DPWH engineers o district engineers lang. Dapat lahat kayo dyan. Sama-sama kayo. Huwag niyong ilinis ang sarili ninyo. Nagtuturuan kayo ngayon eh. Ang masaklap nga eh. Nililihis nyo pa sa DBM. Pati DBM, dinadamay ninyo. Diba? Oh, bank waiver, bank secrecy waiver, and warrant to intercept government-issued devices. Daw mauutak yung mga yan, hindi gagamit yan ng mga inisyo sa kanila na telepono. Diba? Kasi alam nila yan eh. Mauutak yung mga yan. Pero malay mo, makatulong din, di ba? During the House Committee on Appropriations hearing ng budget po ng DPWH na aabot po sa 881 billion pesos, napakalaki nito, no? Para po sa 2026, isinuggest po ni Jokno kay Secretary Vince Dizon na mag-institute daw po ng measures to preserve evidence during his cleanup of the department. Definitely. No? Matalino yan si Dizon. Alam niya yung gagawin niya dyan. Thank you din sa suggestion ni Jokno dito. Pero again, wag natin linisin yung ating sarili. Wag natin i-distansya yung ating sarili o yung ating institusyon. Hindi pwedeng DPWH lang ang may kasalanan dyan. Ang House of Representatives, meron din dyan. Ang Senate, meron din dyan. Kaya wag kayong magmalinis dyan. Alam na alam nyo yan. The waiver, Jokno noted, are not part of standard operating procedure but there is no legal impediments to request them to do that. Okay, ano yung punto dyan ni Jokno? Siyempre, yung magre-react yung mga opisyalis ng DPWH na may involved dyan, anong batas ang inyong batayan? Di ba? Bakit nyo hihilingin sa amin na mag-sign ng bank waiver? Nakalagay ba yan sa konstitusyon na kinakailangan ng pumirma sa bank waiver at ibulgar namin sa taong bayan yung aming pagmamayari, yung aming kayamanan na nandiyan sa bangko? Sabihin mo sa akin yung batas. Siyempre, yan nasasabihin ng mga concerned individual, no? Pero ang pinupunto naman dyan ni Jokno, walang batas na nagbabawal na gawin mo yan. Di ba? So, sa madaling sabi, ito po hindi ito compulsory. So, parang more of voluntary. Kung ikaw, sige, official ka ng DPWH, alam mong madumi ang bank accounts mo, pipirma ka ba dyan sa waiver na yan? Di ba hindi? Kasi wala naman batas na nagpipilit sa'yo na pumirma ka dyan sa bank waiver na yan unless may kaso na at inutos na ng korte yan o iutos ng ombudsman o kung ano man yan na inuutosan ka na i-deklara na yung bank records mo. O halimbawa sa impeachment, pwede yan. May mga exempted cases din kasi tayo dyan. Pero on a regular basis, walang batas na nagsasabi na ibulatlat mo sa taong bayan yung bank records mo. Pero wala rin batas na nagsasabing hindi mo pwedeng gawin yan. So dyan ay magkakaalaman. O sige, ikaw official. Bakit ayaw mo pumirma ng bank secrecy? Not secrecy, itong waiver. Waiver lang pinag-uusapan natin dito, waiver on a voluntary basis. Bakit ayaw mo pumirma? Baka may tinatago ka, ganun lang yun. Di ba? Pero, again, walang batas na nagsasabing pwede mong hindi pirmahan yan o pirmahan yan. Di ba? Both ways yan. Pero kung hindi ka pumirma, malinaw na, may tinatago ka. Ganun lang yan common sense lang yan Pero ang pinupunto natin dito, wag nyo lang i-single out ang DPWH. Wag nyo lang isolo yung mga district engineers, mga division heads ng DPWH. Nakakalimutan ninyo yung malalaking isda. Kasamahan mismo ni Shell Jokno diyan sa House of Representatives. Kasamahan mismo nila Chis Escudero. Kung hindi man si Chis Escudero ang primary dyan, kasamahan din nila. Huwag natin kalimutan yung mga yan. Malalaki yung papel niyan kung bakit namutawi na mayagpag yung korupsyon na yan. Hindi na sa DPWH and even sa iba pa pong mga ahensya ng gobyerno. Di ba? Namamayagpag yan. Huwag tayong papadala sa naratibo ng ilang mga grupo na kailangan natin ibaling natin yung sisi sa DPWH. Kailangan ibaling natin yung sisi sa DBM. Huwag natin hayaan na mapansin nila na si congressman at si senator ganyan walang kinalaman dito. Yan yung narrative na ginagawa nila. Even si presidente gusto niya ng transparent. Ito, na-check ko ito. Binalikan ko dito sa article ng Philippine News Agency. Pro-transparency, PBBM backs bank secrecy waiver for government executives. Si presidente yan. Diba? Bakit DPWH lang? Lahat na. Lahat na yan. Damay-damay na. Sabi ni Attorney Claire Castro dito, ang Pangulo po ay sang-ayon po at dapat lang natin itong ipatupad ang accountability and transparency sa gobyerno. So hindi po tayo magkakaroon ng negatibong sagot mula sa Pangulo. Correct.
Press officer Attorney Claire Castro during a press conference sa Malacanang, sinabi niya po that the president is likely to support the measure being a supporter of transparency in governance. O yun naman pala. Bakit DPWH officials lang? O baka nagkamali lang si Jokno dyan, or ayaw din ni Jokno na mabangga yung mga kasamahan niya dyan sa House of Representatives. Diba? May iniilagan din siguro. Kasi wala na to, ka-coffee. Lahat to, maglalabasan na. Bulgaran na ito ng baho. Yung mga involved dyan, mahuhubaran isa-isa. Taong bayan na ang kumikilos. Ang media nagtutulong-tulong na. Sabay-sabay ng kumikilos para mahubaran yung mga yan. Isa-isahin yung mga yan. Sino yung mga involved dito sa mga anomalyang projects na yan? Ang maganda pa ka-coffee, pansinin mo, sila-sila nagsisiraan. O naglalabasan na. O si Congressman A, kaaway ni Congressman B. O si Congressman A, pupuna. Halimbawa si Toby Chanko, sige, panay puna siya sa ibang mga mambabatas. Eventually, lumalabas na meron din siyang budget insertions. Eventually, yung kanyang syudad dyan sa Nabota, may mga projects din with the Discayas. Sila-sila, naglalabasan ng kanilang baho. Wala nang matatago dyan, kaya hindi mo dapat i-single out lang ang DPWH. Hindi ko pinagtatanggol ang DPWH, ha? Pakialam ba natin dyan? Di ba? Ngayon, nandiyan si Secretary Vince, suportado natin si Secretary Vince. Pero, yung mga dapat managot, dapat managot. Di ba? Pero wag natin i-single out sila. Dahil hindi lang naman sila may kasalanan dyan eh. Oh, sama nyo si Kong. Isama nyo si Governor. Isama nyo si Mayor. Isama nyo si Senator. For sure, alam ni Secretary Vince yan. O, nasa Politico.com, Vince Dizon assembles cleanup crew. Yan, bumuo na po ng cleanup crew. Generals, lawyers, ex-airport chief join DPWH. Yan na, sino po yung bumubuo dito sa cleanup crew, kumbaga cleaners ng DPWH, no? Secretary Vince Dizon has assembled what insiders call a crack team of generals, lawyers, and former airport executive to help him overhaul what he described as the Marcos administration's most corrupt-ridden agency and to craft a revised budget in just 1 week. Biruin mo, ha? Secretary Vince, sumarap na dyan sa Kongreso, di ba? Para sa budget ng DPWH, definitely, wala siyang presentation. Kasi maanumalya yung budget eh, kailangan ayusin yan eh. Pero humirit siya 1 week, ayusin namin yan. In fairness, kay Vince Dizon, kahit hindi na matulog yan, kilala natin yan, na-interview na natin yan sa Salamat PBBM podcast, itong si Secretary Vince Dizon, napakasipag niya. At yung mga tao niyan, napakasipag din, mababait din yung mga tao ni Secretary Vince at matatalino. O yan, lilinisin yan, 1 week lang ha, ayusin yung budget na yan. At linisin yan. As Cooper said, 5 new undersecretaries have been appointed to the Department of Public Works and Highways. Kasama na po dyan si retired Police General Arthur Bisnar, si General Ato, kilala nyo ba yan? Charles T. Calima Jr., General din po ito, no? Ang abogadong si Rafi Benjamin Turgano and Ricardo Bernabe III and former Clark International Airport President Aray Perez. Ilan po yan sa mga bagong mga opisyal po na itinalaga allegedly, no? Base sa Scooper, no? Sa mga reports, no? Na nakuha po nitong Politico.com. Si Bisnar capped his Philippine National Police career as Chief of the Directorial Staff, the number 4 position dyan po sa PNP. Bago siya namuno bilang Directorate for Human Resource and Doctrine Development. Mataas ang opisyal ka-coffee sa PNP bago itong nagretiro, no? Ito naman si Calima, serve as PNP Director for Intelligence. Mabigat din ito, ka-coffee, no? Si Turgano, retired Regional Trial Court Judge, once served as Acting President and CEO ng NRDC o yung Natural Resources Development Corporation. Si Bernabe naman po, hinawakan niya po ang posisyon na Vice Chairperson and Executive Officer ng NAPOLCOM and earlier serving as Commissioner. Si Perez naman ay nagtrabaho po kasama ni Dizon sa Basis Conversion and Development Authority o yung BCDA. Was previously President and CEO ng Clark International Airport Corporation. So mabibigat ka, coffee. Ito mga opisyales na bagong talaga ni Secretary Vince Dizon dyan po sa DPWH na lilinis dito sa mga madudumi na kalat na iniwan ng mga previous administration. Hindi lang ito administrasyon ni PBBM, ha? Administrasyon pa ni Digong. Diba? Alam ni Digong yan. Sa previous video natin, mismong si Digong umamin siya na alam niya na talamak ang korupsyon dyan sa DPWH pero wala siyang ginawa. Hinayaan niya lang yan.
O ngayon, dahil marami namang nagsasabi na involved yung mga opisyal ng DPWH O sa kanya lahat ang sisi ngayon, nakakalimutan natin si congressman. Nakakalimutan natin si senator, si governor, si mayor, sino pa yung mga opisyal na involved dyan. Huwag natin kalimutan yan. Kung nagre-request kayo ng waiver, isama nyo yan sa waiver. Huwag silang i-single out. Diba? Anong take ninyo dyan? Posible magkakaiba tayo ng take dyan. Okay lang, sige. I-comment nyo po yung inyong mga opinion, mga gusto nyo sabihin dyan sa comment section, no? Para mabasa po yan ng iba rin nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyo na lang ha. Please, like and follow. Baka di pa po kayo naka-like and follow yung mga nasa YouTube. Click lang po ng subscribe. And TikTok, subscribe na rin po kayo. Magkita-kita tayo ka-coffee sa akin sa susunod na videos. Paalam po sa inyo. Bye-bye.